yak. Iyon ang unang bumati kay Rodrigo sa umaga at ang huling nagpatulog sa kanya sa gabi. Isang iyak na matinis, walang tigil, at tila tumatagos sa pinakamatibay na pader ng mansyon. Tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nakatayo si Rodrigo sa labas ng pinto ng nursery. Ang kanang kamay niya ay nakahawak sa malamig na doorknob na gawa sa tanso, pero hindi niya ito kayang pihitin. Ilang buwan na ang lumipas, pero ang pakiramdam ay pareho pa rin. Parang may yelong bumabalot sa kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang iyak na yon. Ang iyak ni Luna, ang kanyang anak. Sa bawat paghikbi ng sanggol, hindi ang mukha nito ang nakikita ni Rodrigo sa kanyang isipan, kundi ang mukha ni Mariana. Ang nakangiting mukha ni Mariana, ang pagod na mukha ni Mariana. At ang huling mukha ni Mariana na hindi na niya kayang alalahanin ng buo dahil sa sakit na dulot nito. Kasalanan ko to, bulong niya sa sarili. Isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas. Kasalanan ko. Ang bahay na ito, na dati pugad ng kanilang mga pangarap, ngayon ay isang malaking museo. Isang mausoleo para sa mga alaala ni Mariana. Ang bango ng kanyang pabango ay tila nakakapit pa rin sa mga kurtina. Ang mga litrato nila sa bawat pader ay parang mga matang nakatingin, nanghuhusga. At ang nursery? Iyon ang sentro ng lahat. Ang silid na pinaghandaan nilang dalawa ng may tuwa at pananabik, ngayon ay isang lugar na hindi niya kayang pasukin. Para sa kanya, ang sanggol sa loob ay hindi simbolo ng bagong buhay, kundi isang buhay na paalala ng buhay na nawala. Biglang tumunog ang doorbell, pumutol sa katahimikang binabasag lang ng iyak ni Luna. Napabuntong hininga si Rodrigo, ang bagong aplikante. Ang pang-ilan na ba ito? Pang-4? Pang-5? Wala nang mayordomang tumatagal. Wala nang yaya na nakakayanan ng bigat ng kalungkutan sa bahay na ito. At higit sa lahat, walang nakakayanan siya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pinagbuksan niya ang pinto. Isang babae ang nakatayo roon. Simple lang ang suot nito, isang puting blouse at maong na pantalon. Ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Walang kolorete sa mukha, pero may kakaibang intensidad sa kanyang mga mata. Good morning po. Ako po si Daniela Torres. Para po sa interview. Ang boses niya ay kalmado, professional. Ikaw ba si Miss Torre? Tanong ni Rodrigo, ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Pumasok ka. Pinaupo niya ito sa sala, isang lugar na halos hindi na nagagamit. Umupo si Rodrigo sa tapat nito. May malaking mesa sa kanilang pagitan. Let's make this quick, Miss Torres. Alam mo na siguro ang trabaho. Kailangan ko ng yaya para sa anak ko. All around. Stay in. Tumango si Daniela, hindi natinag sa lamig ng pakikitungo ni Rodrigo. Opo, sir. Nabasa ko po ang requirements. May karanasan ka ba? Opo, sir. 5 taon na po akong nag-aalaga ng mga sanggol. Patuloy pa ring umalingaw-ngaw ang iyak ni Luna mula sa itaas. Napapikit si Rodrigo ng mariin. Parang mga karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Tanong niya. Sinusubukang ibaling ang atensyon. Sasagot na sana si Daniela nang biglang lumakas pa ang iyak ng bata. Isang iyak na puno ng gutom, o sakit, o pangungulila. Hindi alam ni Rodrigo at ayaw niyang alamin. Nakita ni Rodrigo ang pagbabago sa mukha ni Daniela. Nawala ang kanyang propesyonal na ngiti at napalitan ito ng bakas ng pag-aalala. Ang mga mata nito ay hindi na sa kanya nakatingin, kundi sa direksyon ng hagdanan, kung saan nanggagaling ang iyak. Sir? Mahinang sabi ni Daniela. The interview is over. Mabilis na sabi ni Rodrigo. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Gusto na lang niyang mapag-isa ulit sa kanyang miserableng mundo. Tatawagan ka na lang ng sekretary ko. Pero hindi tumayo si Daniela. Nanatili itong nakaupo. At sa unang pagkakataon, diretsahan itong tumingin sa kanyang mga mata. Sir,
Aakyat na po ako. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Bago pa man makasagot si Rodrigo, tumayo na si Daniela at mabilis ngunit maingat na umakyat ng hagdanan. Sinusundan ang tunog ng yak na tila isang gabay. Naiwang tulala si Rodrigo, ang kapangahasan ng babae. Sino siya para basta na lang pumasok sa pribadong bahagi ng kanyang bahay? Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at palayasin ito. Pero may isang bahagi, isang maliit at pagod na bahagi na gustong makita kung anong gagawin nito. Kaya naman, sumunod siya. Nakatayo siya ulit sa labas ng pinto ng nursery. Pero ngayon, bukas na ito. At sa loob, nakita niya si Daniela. Dahan-dahan itong binuhat si Luna mula sa kuna. Sa mga braso ni Daniela, tila bahagyang humina ang iyak ng sanggol. Hinaplos nito ang likod ng bata sa isang ritmikong paraan, dahan-dahan at puno ng kalinga. Ipinatong niya ang ulo ni Luna sa kanyang balikat at nagsimulang magham ng isang pamilyar na oyayi. Isang himig na hindi narinig ni Rodrigo sa loob ng napakatagal na panahon. Ang himig na laging kinakanta ni Mariana. Parang may kung anong mainit na bagay ang dumaloy sa mga ugat ni Rodrigo. Isang halo ng gulat, sakit, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Katahimikan. Ang iyak na naging musika ng kanyang kalungkutan sa loob ng maraming buwan ay biglang tumigil. Napalitan ito ng maliliit na hikbi at pagkatapos ay wala na. Ang tanging maririnig na lang ay ang malambing na paghum ni Daniela. Dahan-dahang lumingon si Daniela. Bitbit pa rin ang ngayon ay payapa ng sanggol. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Walang paghuhusga, walang pagmamalaki, tanging isang malalim na pag-unawa. Anong ginagawa mo? Hirap na tanong ni Rodrigo. Ang boses niya ay tila basag. Ito ba ang unang pagkakataon na may nagsalita sa silid na ito, maliban sa yak ng isang sanggol? Kailangan niya pong mapatahan, sir. Simpleng sagot ni Daniela. Sinong nagsabi sa iyong pumasok ka rito? Giit ni Rodrigo, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon sa sarili niyang bahay. Hindi ito kasama sa interview. Tapos na tayo. Makakaalis ka na. Inaasahan niyang matatakot ito o hihingi ng tawad. Pero hindi. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa nakatayo na ito sa harapan niya. Si Luna ay mahimbing na sa kanyang dibdib. Tumingin si Daniela mula sa natutulog na mukha ni Luna at pagkatapos ay diretso sa mga mata ni Rodrigo. Ang intensidad sa mga mata nito ay sapat na para mapaatras siya kung hindi lang siya nakasandal sa hamba ng pinto. Sir, sabi ni Daniela, ang boses niya ay mahinahon pero matatag. Bawat salita ay tila isang bato na bumabagsak sa tahimik na tubig ng kanyang konsensya. Nawalan na po ng ina si Luna. Natigilan si Rodrigo. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Huwag niyo po sanang hayaang mawalan din siya ng ama. Bumagsak ang mga salita sa gitna nila, mabigat at hindi maikakaila. Walang sino mang nangahas na sabihin yun sa kanya. Walang sino man, kahit ang mga magulang niya, kahit ang kapatid ni Mariana, ang nagkaroon ng lakas ng loob na isampal sa kanya ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Naramdaman ni Rodrigo na parang nawalan siya ng hangin. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Sa ilalim ng mga guhong yon, naroon siya. Isang amang duwag, isang lalaking nalulunod sa sarili niyang pighati. Hindi na niya nakita ang isang estrangherong aplikante. Sa halip ang nakita niya ay isang babaeng may hawak na katotohanan sa kanyang mga mata. Isang katotohanang masakit ngunit kailangan. Isang linggo na si Daniela sa mansyon ng mga Del Mundo. At sa loob ng isang linggong iyon, iisang bagay lang ang natutunan niya. Hindi siya isang yaya sa isang bahay. Isa siyang tagapag-alaga sa isang museo. Bawat sulok ng bahay ay isang dambana
para kay Mariana Del Mundo. Ang malaking wedding portrait nila ni Rodrigo sa sala ay tila laging nakatingin. Ang ngiti ni Mariana ay perpektong-perpekto, nagyayelo sa oras. Ang mga paboritong libro nito ay nakasalansan pa rin sa coffee table. Maging ang maliit na tasa ng tsaa na may bahagyang mantsa sa gilid ay naroon pa rin sa tabi ng bintana na para bang babalik ito anumang sandali para uminom. Ang hangin mismo ay tila may amoy ni Mariana, isang mamahaling pabango na may halong banila at bulaklak. Huwag mong gagalawin yan. Napatigil si Daniela sa pag-aayos ng mga unan sa sofa. Isang babae ang nakatayo sa may pintuan ng sala. Nakapamewang, ang mga mata ay matalim. Kamukhang-kamukha nito si Mariana sa litrato. Pero mas matigas ang linya ng kanyang panga at mas malamig ang kanyang titig. Siya si Isabela, ang nakatatandang kapatid ni Mariana. Ganyan ang ayos na gusto ni Mariana, sabi ni Isabela. Lumalapit at inaayos muli ang unan sa eksaktong posisyon nito. May sistema siya sa lahat ng bagay. Ngumiti si Isabela pagkatapos, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na. Ako si Isabela. I just want to make sure everything is kept the way my sister would have wanted it. Para kay Rodrigo at para sa pamangkin ko. Daniela po. Naiintindihan ko po, ma'am. Sagot ni Daniela. Naramdaman ng bigla ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Simula noon, naging parte na ng araw-araw na rutine niya si Isabela. Darating ito tuwing umaga, hindi para tumulong, kundi para mag-obserba. Isang araw, habang pinapalitan niya ng lampin si Luna sa nursery, pumasok si Isabela. Alam mo ba, panimula nito, habang pinapanood ang bawat galaw ni Daniela, si Mariana, kayang-kaya niyang palitan ang diaper ni Luna kahit nakapikit. Pinag-aralan niya talaga lahat. Pinanood niya lahat ng videos, binasa lahat ng libro. Gusto niya maging perpektong ina. Tumangulang si Daniela, mas binilisan ang kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay may 10 matang nakatutok sa kanya. Ang gatas, sabi ulit ni Isabela. Tinuturo ang bote na inihahanda ni Daniela. Sigurado ka bang ganyan kainit? Medyo maselan si Mariana dyan. Sabi niya, dapat lukewarm lang. Hindi mainit, hindi malamig. Ganyan naman po ito, ma'am. Sinunod ko po ang instructions. Mahinang sagot ni Daniela. Ngumiti lang ulit si Isabela. Okay. Sabi mo nag-aalala lang ako para sa pamangkin ko. Ang bawat salita ni Isabela ay parang isang maliit na tusok ng karayom. Hindi masakit sa una, pero kapag naipon, nakakapanghina. Ginagawa nitong maramdaman ni Daniela na kahit anong gawin niya, hindi ito magiging sapat. Dahil hindi siya si Mariana. Si Rodrigo naman ay unti-unti nang nagbabago. Hindi na siya nagkukulong sa kanyang opisina. Minsan, nahuhuli niya itong nakatayo sa may pinto ng nursery. Pinapanood siyang karga si Luna. Hindi pa rin ito nagsasalita. Pero ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahid ng kuryosidad, ng pag-asa. Iyon ang nagpapalakas ng loob ni Daniela. Ang mga maliliit na pagbabagong yon, iyon at si Luna. Ang bawat ngiti ng sanggol, ang bawat paghawak ng maliliit nitong kamay sa kanyang daliri, ay sapat na para burahin ang lahat ng patutsada ni Isabela. Isang gabi, matapos niyang patulugin si Luna, hindi agad bumalik si Daniela sa kanyang silid. Nanatili siya sa nursery, nakaupo sa rocking chair sa tabi ng kuna. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa siwang ng pinto. Ang mga mata niya ay napako sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng aparador. Larawan iyon ni Mariana, nakangiti habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Ang larawan ng purong kaligayahan. Dahan-dahang tumayo si Daniela at kinuha ito. Hinaplos niya ang salamin na parang hinahaplos niya ang mukha ng babae sa larawan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pasensya na po, Ma'am Mariana. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Isang lihim
na matagal na niyang dinadala. Sorry po. Kung sana naging mas mabilis lang ako noon. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya, puno ng pagsisisi. Maingat niyang ibinalik ang larawan sa dati nitong pwesto. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng agahan para kay Luna, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa study ni Rodrigo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, pero narinig niya ang pangalan niya. Hindi ko siya gusto para kay Luna Road. Isabela, she's good at her job. Nakikita mo naman, payapa na si Luna. Payapa na ang bahay. Sagot ni Rodrigo, may bahid ng pagtatanggol sa boses nito. Narinig ni Daniela ang pagbuntong hininga ni Isabela. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May iba akong nararamdaman sa kanya. Parang may mali. Sigurado ka ba sa kanya, Rod? Huminto si Daniela sa paggalaw. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas. Parang may tinatago siya. Ang mga salita ni Isabela ay tumatak sa isipan ni Rodrigo. Parang may tinatago siya. Pinagmasdan niya si Daniela sa mga sumunod na araw. Pinagmasdan niya kung paano nito kargahin si Luna, kung paano nito timplahin ang gatas, kung paano nito kantahan ang sanggol hanggang sa makatulog. Walang mali. Sa katunayan, lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang bahay ay hindi na kasing tahimik ng dati, pero hindi na rin ito puno ng nakabibinging iyak. Napalitan iyon ng mahinang uyayi, ng tunog ng baby rattle, at minsan, ng mahinang tawa ni Daniela kapag kinikiliti nito ang talampakan ni Luna. May nababago sa loob ni Rodrigo. Ang yelo sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang natutunaw, pero may mga bitak na, at sa mga bitak na yon, may sumisilip na liwanag. Isang gabi, nagising si Rodrigo sa isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Hindi ito ang karaniwang iyak ni Luna. Ito ay isang iyak na may kasamang hirap. Isang iyak na may sakit. Mabilis siyang bumangon. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, nakita niyang kasalukuyan ding lumalabas si Daniela mula sa silid nito sa kabilang pasilyo. Nagtama ang kanilang mga mata sa dilim. Pareho silang may pag-aalala sa mukha. Nauna si Daniela sa nursery. Pagpasok ni Rodrigo, nakita niya itong nakasandal sa kuna, ang likod ng kanyang palad ay nakadampi sa noo ni Luna. Mataas ang lagnat niya, sabi ni Daniela. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Agad nitong binuhat ang bata. Dito nagsimula ang gabi ng kanilang pagkakaisa. Nawala ang pagiging amo at yaya. Naging dalawa silang taong nag-aalala para sa isang sanggol. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo, utos ni Daniela habang tinatanggalan ng makapal na damit si Luna. Walang tanong-tanong na sumunod si Rodrigo. Pakiramdam niya ay isa siyang sundalong tumatanggap ng utos mula sa isang general. Mabilis siyang bumalik dala ang maliit na palanggana. Ako na, sabi ni Rodrigo. Kukunin sana ang bimpo. Umiling si Daniela. Ako na po, sir. Sanay na po ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sir ay hindi na tunog formal. Tunog na itong pangunawa. Pero kailangan ko po ng tulong niyo. Pakihawakan po siya sandali. Iniabot ni Daniela si Luna sa kanya. Nag-atubili si Rodrigo. Ito na. Ang sandaling lagi niyang iniiwasan. Pero nang makita niya ang namumulang mukha at nahihirapang paghinga ng kanyang anak, nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Maingat niyang kinuha si Luna. Ang init mula sa maliit na katawan nito ay tumagos sa kanyang damit hanggang sa kanyang balat. Ito ang unang pagkakataon na binuhat niya ang kanyang anak nang walang pader ng kalungkutan sa kanilang pagitan. Habang maingat na pinupunasan ni Daniela ang mga braso at binti ni Luna, nakatitig lang si Rodrigo sa mukha ng sanggol. Nakita niya ang hugis ng ilong ni Mariana, pero ang mga mata nito, kahit nakapikit, alam niyang sa kanya nagmana. Isang bahagi niya at isang bahagi ni Mariana. Hindi nila namalayan ang oras.
Tahimik silang nagtulungan. Walang nagsasalita, pero sa bawat galaw, sa bawat tingin, mayroon silang naiintindihan. Nang mag-uumaga na, dahan-dahang bumaba ang lagnat ni Luna. Ang mabilis nitong paghinga ay naging kalmado na. Nakatulog itong muli, pero sa pagkakataong ito, payapa na. Napaupo si Rodrigo sa rocking chair, habang si Daniela naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa kuna. Pareho silang pagod, pero pareho ring gumaan ang pakiramdam. Salamat, basag ni Rodrigo sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Daniela. Trabaho ko po ito, sir. Hindi, umiling si Rodrigo. Salamat, Daniela. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan. At sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang magtanong. Paano mo natutunang maging ganyan? Ganyan kahinahon? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Daniela. May mga bagay po tayong natututunan kapag wala na tayong ibang pagpipilian. Hindi na nagtanong pa si Rodrigo. Alam niyang may mas malalim na kwento sa likod ng mga salitang yon. Pero sa ngayon, sapat na yon. Nakatulog si Daniela sa sahig, ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kuna. Si Rodrigo naman, nanatili sa rocking chair, karga-karga si Luna na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang pagsikat ng araw mula sa bintana, ang unang silahis na tumama sa mukha ng kanyang anak. Pakiramdam niya, ito ang unang umaga sa loob ng napakatagal na panahon. Kinabukasan, tumawag si Isabela. Kumusta si Luna? Nabalitaan kong nilagnat daw kagabi. Bungad nito. Okay na siya. Bumaba na ang lagnat. Sagot ni Rodrigo habang tinitimplahan ng kape ang sarili. Sabi ko na nga ba't may mali sa babaeng yan? Baka napabayaan niya si Luna. Baka hindi niya inasikaso ng mabuti. Sinabihan na kita. Rod, tanggalin mo na yan bago pa may masamang mangyari. Sunod-sunod na sabi ni Isabela. Huminga ng malalim si Rodrigo. Kalmado niyang inilapag ang tasa. Isabela, ano? Si Daniela ang nagligtas sa sitwasyon. Kung wala siya, hindi ko alam ang gagawin ko. Natahimik si Isabela sa kabilang linya. I trust her, Bella. Dagdag ni Rodrigo. I trust her with my daughter's life. Hindi ito nakita ni Rodrigo, pero sa kabilang linya, isang matamis na ngiti ang dahan-dahang naglaho sa mukha ni Isabela. Napalitan ito ng isang malamig at nagbabantang titig. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago. Ang mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga anino sa pasilyo ay tila hindi na kasing dilim. Para kay Daniela, ang pinakamalaking pagbabago ay si Rodrigo. Hindi na ito ang lalaking multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Paminsan-minsan, lumalabas na ito sa kanyang study. Minsan, nadadatnan niya itong nakatayo lang sa sala. Pinapanood silang maglaro ni Luna. Hindi pa rin ito pala salita. Pero ang katahimikan nito ngayon ay hindi na puno ng bigat, kundi ng pag-iisip. Isang hapon, habang pauwi si Daniela sa kanyang silid, matapos patulugin si Luna, narinig niya ang tunog ng isang video mula sa study ni Rodrigo na bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Rodrigo na nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan, nakatitig sa screen ng laptop. Sa screen, isang pamilyar na mukha ang tumatawa. Si Mariana. Nasa isang beach sila sa video. Hinihipan ng hangin ang buhok ni Mariana habang tumatakbo ito palayo sa alon. Ang tawa nito ay malutong at masaya. Sa likod ng kamera, naririnig ang boses ni Rodrigo, tumatawa. Rin, dahan-dahan mahal ko, baka madapa ka. Habulin mo ko, sagot ni Mariana sa video. Ang boses ay puno ng buhay. Akmang aalis na sana si Daniela. Pakiramdam niya ay nakikiusyoso siya sa isang napakapribadong sandali. Ngunit bago pa siya makahakbang, nagsalita si Rodrigo, hindi mula sa video, kundi mula sa loob ng study. Paborito niya ang dagat. Napahinto si Daniela
Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin sa kanya si Rodrigo, hindi sa laptop. Isang maliit at malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadyang." "It's okay," sabi ni Rodrigo. Iginagalaw ang kamay para pumasok siya. "Halika." Nag-aalangan man ay pumasok si Daniela. Tumayo siya ilang hakbang mula sa kanyang mesa. Lagi niyang sinasabi, pagpapatuloy ni Rodrigo, ang tingin ay bumalik sa screen, na ang dagat daw parang buhay, minsan kalmado, minsan magulo, pero kahit anong mangyari, laging nandyan ang dalampasigan para salubungin ka. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si Rodrigo tungkol kay Mariana. At hindi ito masakit pakinggan. Ang boses niya ay puno ng pangungulila, oo. Pero meron na ring init. Meron ng pagtanggap. Ngumiti si Rodrigo habang pinapanood ang asawa sa video. Ang lakas ng tawa niya, no? Rinig hanggang kabilang baryo. Hindi napigilan ni Daniela na mapangiti rin. Masayahin po siyang tao. Biglang tumingin ulit si Rodrigo sa kanya. Paano mo nalaman? Natigilan si Daniela. Ang dulas ng dila niya. Mabilis siyang nag-isip ng palusot. Sa mga litrato po. Sa lahat po ng litrato niya dito sa bahay, lagi po siyang nakangiti. Tumango si Rodrigo, tila kontento na sa sagot. Ang sandaling iyon ay lumikha ng isang bagong koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyong hindi nakabase sa pagiging amo at yaya, kundi sa dalawang taong nagkakaintindihan. Ngunit ang mga sandaling tulad nito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Isabela. Kinabukasan, may mga bisita, mga tita at pinsan ni Rodrigo. Agad naramdaman ni Daniela ang pagbabago sa atmosfera. Ang mga mata nila ay sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga bulungan nila ay tila mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ito ba yung bagong yaya? Narinig niyang bulong ng isang matandang babae, si Tita Elena. Oo, siya nga, sagot ni Isabela na nasa tabi nito. Mabait naman, pero alam mo na, mahirap magtiwala ngayon. Naramdaman ni Daniela na namula ang kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa pagtitimpla ng juice sa kusina. Pumasok si Tita Elena sa kusina. Hiha, taga saan ka nga pala? Tanong nito. Ang tono ay tila nag-iimbestiga. Sa Laguna po. Magalang na sagot ni Daniela. Malayo. May pamilya ka pa ba doon? Mga magulang? Asawa? Anak? Sunod-sunod na tanong nito. Wala na po akong mga magulang, ma'am. At wala pa po akong asawa o anak. Ganun ba? Sabi ng matanda. Tila may kahulugan ang bawat salita. Kaya siguro masipag ka magtrabaho. Kailangan mo sigurong kumayod para sa sarili mo. Ang mga salita ay tila sampal. Pinilit ni Daniela ng ngumiti. Opo, ma'am. Kailangan pong maging masipag. Nang lumabas siya para iserve ang juice, narinig niya ang boses ni Isabela na kausap ang isa pang pinsan. Ang boses nito ay sadyang pinalakas para marinig niya. Kawawa naman si Rodrigo. Baka ma-take advantage. Alam mo na, kapag ang isang lalaki ay vulnerable, maraming oportunistang lumalapit. Hindi na napigilan ni Daniela ang sarili. Mabilis niyang inilapag ang tray sa mesa at akmang aalis na nang biglang magsalita si Rodrigo mula sa kanyang likuran. Tita Elena, sabi ni Rodrigo, ang boses ay kalmado pero matatag. Si Daniela po. Hindi lang siya yung bagong yaya. She's the person who's been taking care of my daughter. At nagpapasalamat ako sa kanya. Natigilan ng lahat. Tumingin si Rodrigo kay Daniela, isang tingin na puno ng pasasalamat at paghingi ng paumanhin para sa inasal ng kanyang mga kamag-anak. Naramdaman ni Daniela na parang may kung anong mainit na kumalat sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala lahat ng sakit na dulot ng mga salita ni Isabela at ng tita niya. Gabi na at tahimik na ulit ang bahay. Naglilinis si Daniela sa kusina nang pumasok si Rodrigo. Daniela. Sir?
Pasensya ka na kanina sa mga tita ko. Okay lang po, sir. Sanay na po ako. Hindi, sabi ni Rodrigo, lumalapit. Hindi dapat okay lang. Mali ang ginawa nila. May kung anong kaba na naramdaman si Daniela sa paglapit nito. Salamat sa lahat ng ginagawa mo, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay mas malambing kaysa dati. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ni Luna kung wala ka. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Daniela ang nangyari. Hinawakan ni Rodrigo ang kanyang kamay. Ang paghawak ay saglit lang. Isang magaan na pagpisil. Pero para kay Daniela, parang huminto ang oras. Ang init ng palad ni Rodrigo ay tila kumuryente sa kanya. Agad ding binawi ni Rodrigo ang kanyang kamay na tila napaso. Pareho silang nagkatinginan. Parehong nagulat sa nangyari. Isang kuryosidad, isang pag-aalangan, isang kislap ng isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan ang dumaan sa pagitan nila. Mabilis na tumalikod si Rodrigo. Sige, akyat na ko. Good night. Naiwan si Daniela na nakatayo. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang kamay na hinawakan ni Rodrigo ay tila nag-iinit pa rin. Ang init ng kamay ni Rodrigo ay nanatili sa palad ni Daniela hanggang sa pagtulog niya. At paggising niya, ang alaala niyon ay ang unang bumati sa kanya. Isang bagay na mainit, isang bagay na totoo. Pinilit niyang iwaglit iyon sa kanyang isipan. Trabaho lang ito, paalala niya sa sarili habang naghahanda ng gatas para kay Luna. Pero habang pinapanood niya ang sanggol na dumedede ng payapa, hindi niya maiwasang isipin ang ama nito. Ang lalaking unti-unting lumalabas mula sa kanyang madilim na kuweba. Gabi na nang magkaroon sila ng isa na namang hindi inaasahang pag-uusap. Natagpuan niya si Rodrigo sa balkonahe sa labas ng sala. Nakatingin sa kadiliman ng hardin, may hawak itong isang baso ng alak. Nagdadala si Daniela ng isang tray ng mga gamit ni Luna pabalik sa kusina nang makita niya ito. Sir, bati niya. Akmang didiretso na. Danny, tawag nito. Hindi lumilingon. Samahan mo muna ako. Ang paggamit nito ng kanyang palayaw ay nagdulot ng pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi nito. Pinapanatili ang isang magalang na distansya. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi ito ang dahilan ng kanyang panginginig. Ang gabing yon, panimula ni Rodrigo, ang boses ay mababa at puno ng pait. Bago siya isinugod sa ospital, nag-away kami. Napatingin si Daniela sa kanya. Nakatitig lang ito sa malayo. Isang napakawalang kwentang pag-aaway, pagpapatuloy nito. Tungkol sa pangalan ng bata, tungkol sa kung saan kami titira. Mga bagay na hindi naman dapat pag-awayan, pero pareho kaming pagod, pareho kaming takot. Huminga ito ng malalim, tila dinadama ang bigat ng bawat salita. May mga nasabi ako sa kanya, mga bagay na sana mabawi ko pa. Pagkatapos, bigla na lang siyang sumigaw sa sakit. At iyon na. Ang huling pag-uusap namin ay isang sigawan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rodrigo. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong dumaloy sa kanyang pisngi. Kaya sa tuwing umiiyak si Luna, naaalala ko ang mga sigaw ni Mariana. At naaalala ko na kasalanan ko ang lahat. Walang masabi si Daniela. Anong sasabihin mo sa isang taong pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat? Kaya naman, ginawa niya ang tanging alam niya. Nakinig siya. Tumayo lang siya roon sa tabi nito. Isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang kadiliman. Kinabukasan, lumapit sa kanya si Rodrigo na may kakaibang determinasyon sa mukha. Danny, pwede ba akong humingi ng pabor? Siyempre po, sir. Ano po iyon? Nag-atubili ito sandali. Ang study ni Mariana, hindi ko pa nagagalaw simula noong, alam mo na, puno pa rin ang mga gamit niya. Kailangan ko nang simulan, pero hindi ko kaya. Pwede mo ba akong tulungan?
Kahit i-organize mo lang yung mga libro niya, natigilan si Daniela. Ito ay isang malaking hakbang. Ang pagpasok sa pinakapribadong lugar ni Mariana ay isang senyales ng pagtitiwala na hindi niya inaasahan. Opo, sir. Sige po. Ang study ay eksakto sa inaasahan niya. Isang silid na, tila hininto ng oras. May isang tasa sa mesa na may tuyo ng mantsa ng tsa. May mga papeles sa ibabaw na may sulat kamay ni Mariana. Ang amoy ng vanila at lumang papel ay nanunuot sa hangin. Nagsimula si Daniela sa malaking bookshelf na puno ng mga nobela at mga libro tungkol sa sining. Maingat niyang inaalis ang bawat isa, pinupunasan ng alikabok at ibinabalik sa tamang ayos. Ginawa niya ito nang may sukdulang paggalang. Nasa kalagitnaan na siya ng isang hilera ng mga libro nang may isang papel na nahulog mula sa isa sa mga ito. Isa itong papel na tila nilukot at itinago. At pagkatapos ay pinilit na inunat muli. Isang liham. Nakasulat sa pamilyar na eleganteng sulat kamay ni Mariana. Hindi ito para kay Rodrigo. Ang nakasulat sa itaas ay, "Para sa'yo, ate." Naramdaman ni Daniela na hindi niya dapat basahin, pero may kung anong nagtulak sa kanya. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel. "Ate, hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Si Rod." Nag-iiba siya. Parang laging may bumubulong sa kanya. Laging may lason na kumakalat sa isip niya. Nag-aaway kami sa mga bagay na hindi naman namin pinag-aawayan dati. Parang may sumisira sa amin. Natatakot ako, ate. Hindi ko na alam ang gagawin. Parang may sumisira sa amin ni Rod. Napahawak si Daniela sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay dumadagundong. Parang may sumisira sa amin. Hindi ito simpleng away mag-asawa. May iba pa. Mayroong iba. Ang unang pumasok sa isip niya ay ibigay ito kay Rodrigo. Karapatan niyang malaman. Pero napatingin siya sa labas ng bintana ng study at nakita niya si Rodrigo sa hardin. Karga-karga si Luna. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong bahagyang ngumiti habang itinataas ang bata sa hangin. Ngayon pa ba? Ngayong nagsisimula na siyang gumaling. Ang liham na ito ay magbubukas lang ng mga bagong sugat. Magtatanim lang ito ng bagong lason. Hindi pa ito ang tamang oras. Itiniklop niyang muli ang sulat. Kailangan niyang protektahan si Rodrigo. Kailangan niyang protektahan ang kapayapaan na unti-unti nang bumabalik sa bahay na ito. Maingat niyang isinilid ang liham sa bulsa ng kanyang pantalon at nagpatuloy sa pag-aayos na para bang walang nangyari. Nang matapos siya, lumabas siya ng study, ang kamay ay nasa ibabaw ng bulsa kung nasaan ang liham. Pagpihit niya sa pasilyo, nagulat siya nang makita si Isabela na nakatayo malapit sa hagdanan, kakarating lang. Nagkatinginan sila. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Isabela sa kanya. Pero bago pa man gumuhit ang nangiting iyon, may nakita si Daniela sa mga mata nito. Isang bagay na mabilis na dumaan, na halos hindi niya nahuli. Nakita ni Isabela ang kamay niya na nanggaling sa kanyang bulsa. Ang tingin nito ay bumaba roon saglit at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha. At sa isang iglap na yon, nakita ni Daniela ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang nangiti nito ay nawala, napalitan ng isang expression na hindi niya maintindihan. Isang mabilis na pagkurap ng purong hindi adulteradong takot. Ang takot na nakita ni Daniela sa mga mata ni Isabela ay nawala rin kasing bilis ng paglitaw nito. Ngunit para kay Daniela, ang imaheng iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Alam na niya ngayon, ang liham ay hindi lang isang simpleng liham, isa itong susi. At si Isabela. Alam ni Isabela kung anong pinto ang kayang buksan nito. Simula sa araw na yon, naramdaman ni Daniela ang pag-igting ng tensyon sa bahay. Si Isabela ay naging mas madalas na bisita, halos araw-araw na itong naroon. Ang mga ngiti nito ay mas matamis, pero ang mga mata
ay mas mapagmatsyag. Pakiramdam ni Daniela ay naglalakad siya sa isang manipis na alambre at si Isabela ay nasa kabilang dulo, may hawak na gunting. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Luna sa sala, pumasok si Isabela dala ang isang maliit at antigong kahon na yari sa kahoy. "Dani Hija," sabi nito sa malambing na tono mo. "Pwede mo ba akong tulungan? Kunin mo lang sana yung music box ni Mariana sa taas, sa loob ng display cabinet sa may pasilyo. Ilalagay ko sana dito sa kahon para itago. Masyado ng maraming alikabok, baka masira." "Sige po, ma'am," sagot ni Daniela, kahit na may nararamdaman siyang kaba. Iniwan niya sandali si Luna sa playpen at maingat na umakyat sa hagdan. Ang display cabinet ay yari sa salamin. Sa loob, nakadisplay ang mga paboritong porselana at maliliit na gamit ni Mariana. Nandoon nga ang music box, isang magandang balerina na umiikot sa saliw ng malamyos na tugtog. Maingat niya itong kinuha. Habang pababa siya ng hagdanan, saktong paakyat naman si Isabela. "Nakuha mo na ba, Ija?" tanong nito. Ang nangiti ay abot tainga. "Opo, ma'am. Heto na po." Nang magkakasalubong na sila sa gitna ng hagdanan, biglang natapilok si Isabela. "Ay!" sigaw nito at nawalan ng balanse. Sa pag-iwas ni Daniela na mabangga siya, natabig ni Isabela ang kanyang kamay. Ang kamay na may hawak sa music box. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang music box ay lumipad sa ere. Tila nag-slow motion ang lahat sa paningin ni Daniela. Ang pag-ikot nito, ang kislap ng liwanag sa porselanang balerina, at pagkatapos, crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa paanan ng hagdanan, ang dating magandang music box ay pira-piraso na ngayon. Ang balerina ay putol ang ulo. Napatakip ng bibig si Isabela. "Oh my God! Ang music box ni Mariana!" Ang mga mata nito ay nanlaki at nagsimulang mamasa-masa. "Regalo pa yan ng lola namin sa kanya." Bumaba si Daniela, ang mga tuhod ay nanginginig. "Ma'am Isabela, pasensya na po. Hindi ko po." "Anong nangyari dito?" Ang boses ni Rodrigo ay dumagundong mula sa kanyang study. Lumabas ito at nakita ang nagkalat na piraso ng music box sa sahig. Ang mukha niya ay nagdilim. Lumapit si Isabela kay Rodrigo, umiiyak. "Hindi ko alam, Rod. Pababa na siya tapos bigla na lang niyang nabitawan. Hindi ko alam kung anong nangyari." Ang paraan ng pagsabi ni Isabela ay tila kasalanan lahat ni Daniela. Tila siya ay naging pabaya. Tumingin si Rodrigo kay Daniela. Ang mga mata ay naghahanap ng sagot. "Sir, hindi po totoo yan." Nagsimulang magpaliwanag si Daniela. "Natapilok po siya." "Ako pa ang may kasalanan?" Putol ni Isabela. Ang boses ay puno ng pighati. "Daniela, alam kong trabaho mo lang ito, pero sana naman maging mas maingat ka sa mga gamit ng kapatid ko. Ito na lang ang mga alaala niya na natitira sa amin." Walang masabi si Daniela. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na sinadya para magmukhang aksidente? Hindi nagsalita si Rodrigo. Pinulot niya ang ulo ng balerina mula sa sahig at tumalikod pabalik sa kanyang study. Ang pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Kinagabihan, habang nasa kusina si Daniela at iniisip pa rin ang nangyari, pumasok si Isabela. Wala na ang mga luha. Ang mukha nito ay kalmado at malamig. "Alam mo," sabi nito, "may nalaman ako tungkol sa'yo." Napatingin si Daniela. "Nagtanong-tanong ako. Sa huli mong pinagtrabahuhan, alam mo ba ang sabi nila? Tinanggal ka raw dahil sa moral issues. May relasyon ka raw kasi sa dati mong amo. Isang mayaman ding byudo, katulad ni Rodrigo." Nanlaki ang mga mata ni Daniela. "Hindi po totoo yan. Isang kasinungalingan po yan." Ngumisi si Isabela. Isang ngangising nakakakilabot. "Totoo man o hindi, anong sa tingin mo ang paniniwalaan ni Rodrigo?"
Ang isang yaya na walang maipagmamalaki. O ako, ang kapatid ng kanyang asawa? Lumapit ito sa kanya, bumubulong. Alam ko ang hawak mo, Daniela. Alam ko ang tungkol sa sulat. Ibigay mo sa akin at aalis ako sa buhay ninyo ng tahimik. Pero kapag hindi, sisirain kita. Sisirain ko ang tiwala ni Rodrigo sa'yo, piraso bawat piraso. Katulad ng music box na yan. Pagkaalis ni Isabela, pumasok si Rodrigo sa kusina. Ang mukha niya ay seryoso. Ang paraan ng pagtingin niya kay Daniela ay iba na. Wala na ang init. Napalitan ito ng isang malamig na pagdududa. Dani, sabi niya, ang boses ay mababa. Pinilit ni Daniela na maging normal. Sir? Tinitigan siya nito ng matagal. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. May kailangan ba akong malaman tungkol sa'yo? Ang tanong ni Rodrigo ay parang isang espadang nakatutok sa leeg ni Daniela. May kailangan ba akong malaman tungkol sa'yo? Ang utak niya ay sumisigaw. Sabihin mo ang totoo. Ipakita mo ang sulat. Ilabas mo ang lahat ng kasinungalingan ni Isabela. Pero ang puso niya ay nag-aatubili. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Rodrigo, ang muling pagbabalik ng mga anino na akala niya ay naglaho na. Kung sasabihin niya ang tungkol sa sulat at sa hinala niya kay Isabela, hindi lang ito simpleng gulo. Ito ay isang digmaan sa loob ng pamilya. Isang digmaang wawasak sa alaala ni Mariana. Handa na ba si Rodrigo para doon? Wala po, sir. Mahinang sagot niya. Isang kasinungalingang masakit bigkasin. Wala po kayong dapat malaman. Ang pag-asa sa mukha ni Rodrigo ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang pamilyar na pader ng pagkadismaya. Tumangulang ito at tumalikod, walang imik, at alam ni Daniela, nagsimula na ang laro ni Isabela. Kinabukasan, naging mas malala ang lahat. Nagising si Daniela sa malakas na iyak ni Luna. Isang iyak na hindi normal. Pagdating niya sa nursery, nakita niya ang sanggol na namumula ang buong katawan. May mga pantal sa kanyang mga braso at binti. Anong nangyari? Sigaw ni Rodrigo, nakararating lang din, ang mukha ay puno ng panik. Hindi ko po alam, sagot ni Daniela, habang chinecheck ang temperatura ni Luna. Okay naman po siya kagabi. Dumating si Isabela na parang isang anghel na tagapagligtas. Tumawag na ako ng doktor. Papunta na siya. Pagdating ng doktor, kinumpirma nito ang hinala nila. Isang allergic reaction. May bago ba kayong pinakain o pinainom sa kanya? Tanong ng doktor. Wala. Mabilis na sagot ni Rodrigo. Ang gatas lang niya. Pero yun pa rin naman ang brand na ginagamit namin. Imposible, sabi ng doktor. Ito ay isang classic case ng milk protein allergy. Sigurado kayong hindi napalitan ng formula. Nagkatinginan si Rodrigo at Daniela. Ako ang laging nagtitimpla, sabi ni Daniela, nanginginig ang boses. Hindi ko po papalitan yon. Dito na pumasok si Isabela. Maarte itong naglakad papunta sa pantry ng nursery. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas itong may hawak na lata ng gatas. Rodrigo? Sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tingnan mo to. Inabot niya ang lata kay Rodrigo. Magkaibang brand. Saan mo to nakuha? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay nagbabantang bumulong. Sa bag ni Daniela. Mahinang sagot ni Isabela na para bang ayaw niyang sabihin. Nagtaka ako kagabi kung bakit may dala siyang lata ng gatas. Akala ko, baka para sa kamag-anak niya. Pero ito yung nasa pantry ngayon. Parang gumuho ang mundo ni Daniela. Isang patibong. Isang perpektong patibong. Sir, hindi po totoo yan. Sigaw ni Daniela. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Tumingin si Rodrigo sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na nagtatanong. Ang mga mata niya ay nanghuhusga na. Ang lahat ng kasinungalingan ni Isabela
ang pagkasira ng music box, ang mga chismis tungkol sa dati niyang trabaho, lahat ay nagsama-sama sa isip niya para buuin ang isang larawan ng isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Rodrigo, ayokong makialam, sabi ni Isabela. Hinahaplos ang braso ni Rodrigo. Pero si Luna na ang pinag-uusapan dito, ang buhay niya. Daniela, sabi ni Rodrigo, ang pangalan niya ay parang lason sa bibig nito. Mag-empake ka na. Sir, pakiusap. Pagmamakaawa ni Daniela, humahakbang palapit. Maniwala po kayo sa akin. Ayoko nang marinig. Sigaw ni Rodrigo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniela ang galit sa mga mata nito. Galit at sakit. Umalis ka na. Ngayon din. Walang nagawa si Daniela. Umiiyak. Bumalik siya sa kanyang kwarto at mabilis na iniligpit ang kanyang mga gamit. Ang bawat damit na tinutupi niya ay tila may kasamang alaala. Ang gabi ng lagnat ni Luna, ang usapan nila sa balkonahe, ang paghawak niya sa kanyang kamay. Pagbaba niya, dala ang kanyang maliit na bag. Naabutan niya si Rodrigo na nakatayo sa may pinto. Nakatalikod sa kanya. Sa likod nito, nakangisi si Isabela. Isang ngisi ng tagumpay. Binuksan ni Rodrigo ang pinto. Ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanila. Sir! Huling pagsubok ni Daniela. Ang boses ay basag na. Hindi lumingon si Rodrigo. Umalis ka na. Walang pagpipilian si Daniela. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila nakikisabay sa mga luha sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay malamig, kasing lamig ng pagtrato sa kanya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, doon siya tuluyang napahagulgol. Basang-basa, talunan, at may pusong durog na durog. Sa loob ng bahay na natiling nakatayo si Rodrigo sa may pinto. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon, ito ay mas mabigat, mas malungkot. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Luna mula sa itaas. Napapikit siya ng mariin. Ang plano niya ay protektahan ang kanyang anak. Pero bakit pakiramdam niya? Meron siyang isinakripisyong napakahalaga. Niyakap niya ang sarili. Nilalamig sa kabila ng init sa loob ng bahay. Ang iyak ni Luna ay patuloy. Anong nagawa ko, Mariana? Bulong niya sa hangin. Anong nagawa ko? Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, ngunit hindi ito ang payapang katahimikan na dala ni Daniela. Ito ay isang mabigat at nakakabinging katahimikan na binabasag lang ng walang tigil na pag-iyak ni Luna. Kumuha si Rodrigo ng bagong yaya, isang matandang babae na may maraming rekomendasyon. Pero walang nangyari. Ayaw ni Luna sa kanya. Ang iyak nito ay mas lumalakas, mas puno ng pangungulila. Para bang may hinahanap-hanap ito. Para bang may kulang. At sa bawat iyak ni Luna, nararamdaman ni Rodrigo na parang pinipiga ang kanyang puso. Ang desisyon niyang paalisin si Daniela ay dapat nagdala ng kapayapaan, pero kabaliktaran ang nangyari. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mukha nito, ang mukha ng pagmamakaawa, ang mga matang puno ng luha. Maniwala po kayo sa akin. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang gabi, hindi na niya makayanan. Hindi niya kayang pakinggan ang iyak ni Luna. Hindi niya kayang harapin ang sarili niyang konsensya. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Kailangan niya si Mariana. Pumunta siya sa study ni Mariana, isang lugar na sinimulan niyang linisin kasama si Daniela, pero hindi na natapos. Naupo siya sa sahig, napapaligiran ng mga naiwang gamit ng kanyang asawa. Ang mga mata niya ay napako sa isang malaking kahon na yari sa kahoy sa ilalim ng mesa. Ang memory box ni Mariana. Dito nito itinatago ang lahat ng mahahalagang bagay. Mga lumang sulat, mga litrato, mga tiket ng sine mula sa una nilang date. Hindi pa niya ito binubuksan simula nang mawala ito. Masyadong masakit. Pero ngayong gabi,
iba. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng paalala kung bakit siya nagtitiis. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Ang amoy ng banila at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng lahat, may isang maliit na aklat na nakatali ng ribon. Isang talaarawan, ang diary ni Mariana. Nagatubili siya. Ito ang pinakapribadong pag-aari ng kanyang asawa. Pero ang pangangailangan niyang maintindihan, ang lahat ay mas matindi. Kinalag niya ang ribon at binuksan ang unang pahina. Ang mga unang entry ay puno ng saya. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe, ang araw na nalaman nilang magkakaanak na sila. Napangiti si Rodrigo sa mga alaala. Ito ang Mariana na minahal niya. Pero habang papalapit siya sa mga huling pahina, ang tono ng pagsusulat ay nagbago. November 12, kinausap na naman ako ni ate. Sabi niya, nakita niya raw si Rodrigo na may kasamang ibang babae sa isang coffee shop. Isang business meeting lang daw, sabi ni Rod. Pero si ate, sabi niya, mukhang malagkit daw ang tingin ng babae. Hindi ko dapat pansinin, pero hindi ko maiwasan. May itinanim siyang duda sa puso ko. Napahinto sa pagbabasa si Rodrigo. Naaalala niya ang araw na yon. Isang kliyente, isang matandang babae. Bakit ganoon ang sinabi ni Isabela? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. November 18, nag-away na naman kami ni Rod. Sabi ni ate, baka raw nag-aalala lang si Rod sa mga gastusin dahil sa pagdating ng baby. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya, parang sinasabi niyang, pabigat ako. Nagtanim na naman siya ng lason. At ako, ang tanga ko, naniwala ako. Pinagbintangan ko si Rod. Umiyak siya. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Rodrigo. Ang mga walang kwentang pag-aaway nila, hindi pala walang kwenta. May nagtatanim, may naninira. At pagkatapos, narating niya ang huling entry. Ang petsa ay ang mismong araw na isinugod si Mariana sa ospital. Ang sulat kamay ay nanginginig. December 5, dumating si ate kanina. Umiiyak. Sabi niya, narinig niya raw sa isang kaibigan na may ibang pamilya, si Rod. Isang kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya, ang mga detalye, natakot ako. Kinumpronta ko si Rod pagdating niya. Sumigaw ako. Nagalit. Sinabi ko ang mga bagay na hinding-hindi ko dapat sinabi. At ngayon, sumasakit ang tiyan ko. Natatakot ako, hindi para sa akin, kundi para sa anak namin. Ate, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa amin? Binitiwan ni Rodrigo ang talaarawan na para siyang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Si Isabela ang may kasalanan. Hindi lang siya may kasalanan. Sinadya niya ang lahat. Ang pagdududa, ang mga away, ang lason. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang pagkasira ng music box, ang lata ng gatas, ang mga chismis, ang pagpupumilit niyang tanggalin si Daniela. Napatingin siya sa ilalim ng mga gamit sa kahon. May nakita siyang isang pamilyar na papel. Nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. Ang liham ni Mariana para kay Isabela. Ate, parang may sumisira sa amin ni Rod. Napasubsob si Rodrigo sa kanyang mga kamay at humagulgol. Isang iyak na mas malakas pa sa iyak ni Luna. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at isang nag-aalab na galit. Pinaniwalaan niya ang demonyo at pinalayas niya ang anghel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pighati ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Tumayo siya, ang talaarawan sa isang kamay at ang liham sa isa pa. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Daniela. Mabilis siyang tumakbo palabas ng study, palabas ng bahay, walang pakialam sa gabi o sa kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya
ay kailangan niyang humingi ng tawad at kailangan niyang harapin si Isabela. Walang direksyon si Rodrigo. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi, ang tanging gabay ay ang desperasyon sa kanyang puso. Saan niya hahanapin si Daniela? Wala siyang address, wala siyang numero. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng ahensyang pinagkuhanan niya rito. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang sekretarya. Ginising ito sa gitna ng gabi. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng kaba, nakuha niya ang impormasyon, isang maliit na boarding house sa Maynila. Narating niya ang lugar ng mag-uumaga na. Isang simpleng paupahan sa isang masikip na eskinita. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Daniela. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Daniela. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitatago. Mas payat ito ngayon at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Sir Rodrigo?" "Daniela," sabi ni Rodrigo. Ang boses ay paos. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kaya naman, inabot na lang niya ang tala-arawan at ang liham. "Basahin mo, pakiusap." Nag-aalangang kinuha ito ni Daniela. Habang binabasa niya ang mga huling pahina ng tala-arawan, nakita ni Rodrigo ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito, patungo sa pagkagimbal, at sa huli, sa malalim na awa. Kaya pala, bulong ni Daniela, nakatingin sa kanya. "Patawarin mo ko," sabi ni Rodrigo. Ang mga luha ay muling dumaloy. "Naging bulag ako, Daniela. Isang tanga. Pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan niya. Pinalayas kita. Sinaktan kita. Sorry." Hindi nagsalita si Daniela. Tinitigan lang siya nito. At sa mga matang yon, walang galit. Walang panunumbat. Tanging pag-unawa lang. "Hindi niyo po kasalanan," mahinang sabi nito. "Biktima lang din po kayo." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang taxi ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba mula rito si Isabela. Ang muka ay puno ng determinasyon. Sinundan pala siya nito. "Rodrigo!" Tawag ni Isabela, nagmamadaling lumapit. "Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita kung saan-saan. Umuwi na tayo." Tumingin si Rodrigo sa kanya. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. "Tapos na ang laro mo, Isabela?" Natigilan si Isabela. Nakita niya ang tala-arawan sa kamay ni Daniela. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Anong sinasabi mo?" "Alam ko na ang lahat," sabi ni Rodrigo. Bawat salita ay mabigat. "Alam ko na kung paano mo nilason ang isip ni Mariana. Alam ko na kung paano mo sinira ang pagsasama namin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-away sa huling pagkakataon." "Hindi totoo yan," sigaw ni Isabela, nagsisimula ng magpanik. "Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Paano mo magagawang pagbintangan ako ng ganyan?" "Dahil nabasa ko." Sigaw pabalik ni Rodrigo. Itinuturo ang tala-arawan. "Nakasulat lahat dito. Ang bawat kasinungalingan mo. Ang bawat lason na itinanim mo sa kanya. Bakit, Isabela? Bakit mo ginawa yon sa sarili mong kapatid?" Doon na bumigay si Isabela. Ang maskara ng isang mapagmahal na kapatid ay tuluyang gumuho. Ang lumabas ay isang mukha na puno ng galit, inggit, at matagal nang itinatagong sakit. "Dahil dapat ako yon." Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong eskinita. "Dapat ako ang nasa posisyon niya. Ako ang laging perpekto, ang laging mas matalino. Pero lahat napunta sa kanya. Ang atensyon ni Mommy at Daddy, ang mga kaibigan, ang yaman. At ikaw, maging ikaw, inagaw niya sa akin." Napatanga si Rodrigo. "Mahal kita, Rodrigo, noon pa man. Pero hindi mo ko nakita. Siya lang ang nakita mo. Ang perpektong si Mariana." Humagulgol si Isabela. Ang tawa ay may halong iyak. "Kaya oo, ginawa ko yon. Gusto ko lang maramdaman niya kahit konting sakit sa perpekto niyang buhay.
Hindi ko naman alam na mamamatay siya. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Daniela. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Hindi niyo po alam ang huling sandali niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Nandoon po ako. Pagpapatuloy ni Daniela, ang sarili niyang lihim ay lumalabas na rin. Ako po ang nurse na nag-asikaso kay Ma'am Mariana bago siya dalhin sa operating room. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Puno po siya ng pagsisisi sa away ninyo, sir. Pero hindi po galit ang nasa puso niya. Ang huling sinabi niya sa akin bago siya mawalan ng malay. Nabasag ang boses ni Daniela. Ang sinabi niya, pakisabi kay Rod na mahal ko siya at pakisabi sa anak ko na patawarin ako dahil hindi ko siya mayayakap. Ang katotohanan yon ay bumagsak sa gitna nila. Isang balsamo para sa sugatang puso ni Rodrigo, isang huling sundang sa konsensya ni Isabela. Alis! Bulong ni Rodrigo, nakatingin kay Isabela. Rod, pakiusap. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw ni Rodrigo, ang boses ay puno ng kapangyarihan at pinalidad. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko habang buhay. Walang nagawa si Isabela. Tinalikuran niya sila, talunan at wasak. Ang kanyang paglakad palayo ay ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Naiwan si Rodrigo at Daniela sa katahimikan, walang nang salitang kailangan. Tumingin si Rodrigo kay Daniela, ang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang bagong simula. Isang simula na pareho nilang hindi inaasahan, ngunit parehong kailangan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ang gumising kay Rodrigo. Ang amoy ng kapeng bagong timpla at sinangag ay pumuno sa hangin. Hindi na ito ang mansyon na dating malamig at malungkot. Ngayon, ito ay isang tahanan. Pumasok siya sa kusina at nakita niya si Daniela. Nakatalikod habang nagluluto. Sa kanyang high chair sa tabi, si Luna ay masayang pinapalakpak ang kanyang mga kamay, naghihintay ng kanyang almusal. Isang pamilyar na init ang kumalat sa dibdib ni Rodrigo. Isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Lumapit siya sa likod ni Daniela at dahan-dahang niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. "Good morning!" bulong niya. Lumingon si Daniela, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay hindi na nagtatago ng lungkot o takot. Ngayon, puno na ito ng liwanag. "Good morning! Malapit nang maluto to?" Hinalikan siya ni Rodrigo sa pisngi bago lumapit kay Luna. "At good morning din sa aking prinsesa." Kinarga niya ang kanyang anak. Ang dating bigat na nararamdaman niya sa tuwing hinahawakan si Luna ay napalitan na ng purong pagmamahal. Ang tawa ni Luna ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Marami ang nagbago. Pagkatapos ng gabing iyon sa Maynila, personal niyang sinundo si Daniela pabalik sa mansyon. Hindi na bilang yaya, kundi bilang isang taong hindi na niya kayang mawala sa buhay niya. Ang proseso ay hindi naging madali. May mga araw ng pag-iyak, mga gabi ng mahahabang pag-uusap. Dahan-dahan nilang hinilom ang mga sugat ng isa't isa. Nalaman ni Rodrigo ang tungkol sa nakaraan ni Daniela, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang mga pagsubok na pinagdaanan niya, ang dahilan kung bakit niya gustong ayusin ang buhay ng iba. At naintindihan ni Daniela ang lalim ng sugat ni Rodrigo, ang bigat ng kasalanan na matagal niyang pinasan. Sila ay dalawang basag na kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa isa't isa. Kinahapunan, dinala nilang dalawa si Luna sa sementeryo. Nakatayo sila sa harap ng puntod ni Mariana. Dati, ang pagbisita dito ay isang mabigat na obligasyon para kay Rodrigo. Ngayon, iba na. Maingat niyang inilapag ang isang palumpon ng puting rosas sa ibabaw ng lapida. Si Daniela naman, nakarga si Luna, ay tahimik na nakatayo sa tabi niya.
Huminga ng malalim si Rodrigo. Tumingin siya sa pangalan ni Mariana na nakaukit sa marmol. "Hi, mahal." Panimula niya. Ang boses ay mahinahon. Walang sakit, tanging pagmamahal. Matagal-tagal na rin. Gusto ko lang sabihin na okay na kami. Tumingin siya kay Luna. Ang anak natin, ang ganda niya, no? Kamukhang kamukha mo. Pero ang pagiging seryoso, sa akin nakuha. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Gusto ko ring magpasalamat sa'yo. Pagpapatuloy niya. Salamat sa pagbibigay mo sa akin kay Luna. At salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magmahal ng buo. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ni Daniela. Pinisil niya ito ng marahan. Lumingon siya sa puntod ni Mariana at pagkatapos ay kay Daniela. "Mariana, gusto kong ipakilala sa iyo si Daniela." Tumingin si Daniela kay Rodrigo. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Siya yung nagturo sa akin kung paano bumangon ulit. Siya yung nagturo sa akin na posible palang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Na ang pagmamahal ulit ay hindi pagtataksil sa alaala mo, kundi isang pagpapatuloy ng buhay na pareho nating pinangarap. Tumingin si Rodrigo kay Daniela. Sa mga mata nito, "Mahal kita, Dani," sabi niya, malinaw at totoo. "Mahal din kita, Rod," sagot ni Daniela. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Nakatayo sila roon, tatlong tao sa harap ng isang alaala. Hindi ito isang pagpapaalam, kundi isang pagpapakilala, isang pagsasama ng nakaraan, ng kasalukuyan, at ng hinaharap. Habang papalubog ang araw, tinalikuran na nila ang puntod. Naglakad sila palayo, magkahawak kamay. Si Luna ay payapang nakasandal sa dibdib ni Daniela. Sa gitna ng kanilang paglalakad, isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Luna. Isang tunog na dalisay at puno ng buhay. Ang tunog ng isang bagong bukang liwayway.